Hindi pa nga tapos yung trending na pistachio crunch cake at eto meron na naman tayong nagva-viral ngayon na donut. Isang sikat na donut bakery nga ngayon ang nagva-viral dahil sa kanilang bagong flavor na donut. Ito ay ang pistachio kunafa donut. Kaya syempre hindi tayo pahuhuli dyan. Mas madali itong gawin compared doon sa pistachio crunch cake. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Una ay ito-toast muna natin yung ating pistachio nuts hanggang sa lumabas lang yung aroma niya, mga 10 to 15 minutes. Then, irarab natin siya ulit ng towel para matanggal yung balat niya. Ayan, iba itong recipe na ito, mas binawasan natin yung tamis nito. Hindi tayo naglagay ng white chocolate dito. Compared doon sa ginawa natin nakaraan, doon sa ating pistachio crunch cake. Then, ayan, kapag natanggal na yung balat at narab na natin siya, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating blender. Pwede kayong gumamit ng food processor at saka ng grinder. Gigilingin lang natin ito hanggang sa mapino lang siya. Then, ayan, nilipat ko pala siya dito sa ating food processor para mas mabilis. Continue lang natin yung paggiling natin or yung pag-blend natin hanggang sa magiging parang paste na siya. Ayan, then naglagay pala ako dito ng 3 tablespoon na oil para mas mabilis siyang mapino. Pero kung gusto niyo mas lessen yung inyong pagod, ayan, pwede kayong bumili na lang ng pistachio spread. Pero gusto ko dito from scratch kasi medyo mahal din pag bumili ng pistachio spread ngayon. Then ayun, kapag ganito na yung texture niya, pwede na ito. Ilagay na natin yung ating mga natira pang ingredients. Una yung ating condensed milk. Ayan, Alaska Classic yung ginamit ko dito. Mas masarap talaga kapag Alaska yung gagamitin natin. Then naglagay din ako dito ng powder milk, then ng vanilla, at saka ng whipping cream. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. Then, ayan, kapag nalagay na natin lahat, continue lang natin yung pag-mix natin. Hanggang sa magiging pino na siya, ipapakita ko sa inyo mamaya yung magiging texture niya. Then, naglagay din pala ako dito ng konting powder sugar. Ayan, dito hindi tayo naglagay ng white chocolate dito para hindi siya ganun katamis. Then, kapag ganito na yung texture niya, ayan, pwede na ito. Ayan, pinong-pino na siya. Then, dito naglagay pala ako dito ng konting food color na konting patak lang na blue para magiging light yung color niya. Kasi lang ako nagkamali ako, napadami ko yung lagay ko kaya medyo nag dark green siya, pero okay lang naman, wala namang problema doon. Pwede kayo mag-add ng yellow food coloring kapag nasobrahan nyo. Then ito na yung ating pistachio spread or pistachio paste. Ayan, nilagay ko lang siya dito sa ating mixing bowl. Dapat ganito yung magiging texture niya. Ayan, pinong-pino siya. Mas pino ito compared dun sa pistachio crunch cake natin. Kasi pang palaman natin siya sa donut, kailangan maganda yung texture niya or pino yung texture niya. Set aside na muna natin ito. Gagawa na tayo ngayon ng ating donut dough. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating bread flour. Din naglagay ako dito. Ito yung tablespoon pala na ginamit ko dito. Then naglagay na ako dito ng hot water or boiling water. Ayan, ang tawag pala dito ay yodane. Ayan, ang ginagamit ito sa mga Japanese na chef, sa mga bakery para ma-maintain yung pagka-fresh at pagka-moist ng kanilang mga tinapay. Pareho lang ito sa tanzong pero magkaiba lang sila ng procedure. Pero same lang sila ng goal para palambutin at para mapanatiling fresh yung tinapay. Then, ayun, kapag ganito na siya, nabuo na yung parang dough na siya, babalutin lang natin siya ng cling wrap, then i-rest lang natin siya ng 2 hours. Pwede nyo siya gawin sa gabi, guys. Then, ilagay nyo na sa chiller, tapos kinabukasan nyo siya gamitin. Then, dito naman sa isang bowl, ilagay na natin yung ating main dough na ingredients. Una yung ating bread flour, sugar, powder milk, at saka yung ating instant yeast. Then, i-mix lang natin ito. Then, ilagay na rin natin yung ating liquid. Una yung ating 1 large egg at saka 1 large egg yolk. Yung ating cold milk dapat malamig. Then yung ating ginawa na yudane. I-mix na natin ito ngayon hanggang sa mag-form lang siya ng dough at wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Kung gagamit kayo ng stand mixer, mas mabilis yung proseso natin. Nag-add pa pala ako dito ng 1 tablespoon ng milk kasi medyo dry pa yung mixture natin or may nakikita pa akong mga dry flour. Kaya ayan, kapag ganito na yung texture niya, dapat ganito yung magiging texture ng ating dough bago po tayo maglagay ng butter or ng fats. Yan, then yung ating butter dapat malambot siya para mas mabilis siyang mag-absorb dito sa ating flour. Then, naglagay din ako ng yung salt natin. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Dito, gumamit pala ako dito ng hand mixer para mas mapabilis yung proseso natin. Pero pwede nyo naman siyang masahin manually hanggang sa magiging smooth at saka elastic lang yung ating dough. Medyo matagal nga lang. Siguro naman nasa 15 to 20 minutes. Dito parang 10 minutes lang gamit ang ating hand mixer. Malalaman nyo na ready na yung inyong dough kung kapag wala na kayo nakikitang nakadikit sa gilid ng inyong mixing bowl at saka nakikita nyo rin smooth na yung inyong dough. Ayan, pwede na ito. Dito hindi na natin kailangang i-rest pa yung ating dough na 1 oras bago natin siya hatiin or i-cut.
Basta kapag ganito na siya, smooth na siya, ayan, pwede na ito, diretsuhin na natin yung paghati natin ng ating dough. At syempre, gagawin muna natin yung ating window pane test para masiguro po natin na malambot talaga yung ating donut at tama yung pagmasa natin ng ating dough. Depende po sa inyo kung gusto niyo medyo malaki yung size ng inyong donut. Dito naman ang ginawa ko dito ay 45 grams lang kada isa. Kasi dito gumamit pala ako dito ng molder. Papakita ko sa inyo mamaya. Kung hindi ako nagkakamali, ang standard size talaga ng donut ay yung 45 to 50 grams lang kada isa. Maglalagay pa kasi tayo ng filling. So, uumbok na siya or lalaki na siya kapag nilakihan pa na natin siya. Pero, depende pa rin sa inyo kung gusto niyo medyo mas malaki. Pwede naman. Ayan, then i-roll lang natin siya ngayon or bibilugin lang natin siya hanggang sa magiging smooth siya. At siguraduhin din po natin na nakasara or nakasil yung likod ng ating dough para hindi siya bubuka kapag ipiprito na natin siya. Ganyan, ayan. Dapat smooth din yung likod ng ating dough. Kapag smooth na siya, i-coat lang natin siya ngayon ng flour para hindi siya didikit doon sa paglalagyan natin sa kanya. Then, uulitin lang din natin itong procedure na to dito sa ating natira pang mga dough. Tatakpan lang natin ito ngayon, then rest lang natin ito ng 15 minutes. Eto pala yung donut molder na gagamitin natin ngayon. Nabili ko lang ito sa Shopee. Ayan, gusto nyo, ilagay ko yung link nito sa description box para in case na gusto nyo mag-purchase. Ayan, mas madali kasing itong gamitin kasi hindi na tayo kailangan. At saka pantay yung kapal niya kapag ito yung ginamit natin. Pero pwede naman kayong gumamit lang ng cake scraper, then i-press lang niya siya hanggang sa lumapad yung ating dough. Nasanay kasi ako na ito yung ginagamit ko. At saka pantay yung magiging laki ng ating donut kapag ito yung gagamitin natin. Pero again, ito naman ay pwede naman kahit wala, or kung pwede kayong gumamit, kung mayroon kayong mga donut cutter, ayan pwede yun, or cake scraper na lang, i-press nyo lang yung inyong dough hanggang sa lumapad siya. Then ito naman yung isang size pala, ito yung ginamit ko kasi medyo malaki to para saktong-sakto siya dito sa ating molder. Kapag ipapress natin siya, hindi siya umaapo kasi yung ginamit natin kanina mas maliit ng konti yon. Dito kasya yung 45 grams. Nilagay ko lang siya dito sa maliit na pang mini cake at ang tawag dito na cake board. Ayan, pero pwede nyo naman siyang ilagay sa baking paper lang or wax paper. Then, ito na lahat yung ating donut. Dito sa recipe na ito, makakagawa tayo ng 15 pieces na 45 grams each na dough. Ito naman yung tatlo. Then, ayan, tinakpan ko lang siya. Paasahin natin siya ngayon ng 40 to 45 minutes or hanggang sa parang mga 80% lang yung alsa niya. Huwag po natin siyang pasobrahan ng alsa kasi magko-collapse yung ating dough. Dapat, ayan, kapag ipipress natin siya, nag-spring back siya, guys. Ayan, kasi kapag sobrahan ng alsa, lulubog na yung daliri natin at hindi na babalik yung dough kapag yung sobra ng alsa. Then, ayan, nagpainit na pala ako dito ng mantika. Dapat marami din yung mantika natin. At saka medium heat lang po dapat. Huwag po natin palakasan yung apoy para hindi po mahilaw yung ating donut. Ayan, sunog yung ibabaw tapos hilaw yung loob. Ayan, then pwede natin siyang balik-balik na rin para pantay yung magiging luto niya. Basta hanggang sa pagkaganito na yung color niya, dapat slightly brown lang yung magiging color ng ating donut. Then piprituhin lang din natin yung natira pa nating dough. Ito na lahat yung naprito nating donut. Papakita ko lang sa inyo kung gaano siya kalambot. Ayan, itong pinaka-donut base natin. Pwede nyo na siyang lagyan ng iba't ibang klase ng palaman. Kung meron namang nabibili sa mga baking store na ready-made na ng mga palaman. Ayan, napakalambot nito at sobrang napaka-fresh lang yung tingnan. At tingnan nyo mo yung loob niya, guys. Ayan, napaka-moist din niya. Ayan, dahil doon sa yudanin na nilagay natin. Hindi rin siya dry dahil sakto lang din yung pagpapaalsa natin sa kanya kanina bago natin siya pinirito. At ito nga yung pinaka-favorite part ko, yung naghihimay-himay tayo ng dough dahil nakakatuwa dahil sobrang lambot niya. Ang next naman natin gagawin ay yung ating pistachio buttercream para sa ating filling. Ibit lang natin yung ating buttercream or yung ating butter hanggang sa mag-light lang siya. Dapat ganito yung magiging color niya kasi kapag hindi nyo siya na-mix ng maigi,
magiging matamis yung ating filling. So, kailangan dapat ganyan siya. At saka doble na yung volume ng ating butter. Tsaka natin ilagay yung ating powder sugar. Ayan, konting powder sugar lang yung nilagay ko dito para stable lang siya ng konti. Then, ibit lang natin siya ulit hanggang sa mag-well combine lang. Then, ilagay na rin natin yung ating whipping cream. Ayan, Arla yung ginamit ko dito. At saka ng vanilla. Then, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa stiff fix na yung ating buttercream. Nilagay ko na rin yung ating pistachio spread or yung ating pistachio paste. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa well combine na yung ating mga ingredients. Huwag din po natin kalimutan lagi scrape yung mga side ng ating mixing bowl para ma-mix pong maigi yung mga nasa ilalim. Then, ito naman yung ating kunafa. Ayan, madali lang naman itong gawin. Ito lang din yung ginamit ko dun sa ating pistachio cake or pistachio crunch cake. Ayan, bali 2 cups yung ginamit natin dito. Ang gamit ko pala yung measuring cup dito ay 1/2 cup, kaya 4 yung nakikita nyo. Then, i-mix lang natin siya ngayon dito sa ating buttercream. Madali lang naman itong gawin. Ayan, magbe-melt lang kayo ng butter sa inyong saucepan. Then, halu-haluin nyo lang yung inyong kunafa or katayfi hanggang sa magiging golden brown na siya at magiging crunchy na siya. Pero ilagay ko pa rin yung procedure dun sa description box at saka ng ingredients. Then, ayan, kapag na-mix na natin yung ating pistachio, ayan, pwede na ito. Hindi ko muna siya hinalo kanina dun sa ating pistachio spread para nandun pa rin yung pagka-crunchy kasi kapag nasobrahan ng halo, wala na yung pagka-crunchy kapag kinagat natin yung ating donut. So, dapat doon na natin siya ilagay kapag na-mix na natin yung ating buttercream. Then, ayan, bubutasan lang natin ngayon yung ating donut. Then, ilagay na natin yung ating pistachio or yung ating kunafa filling. Ayan, dapat malaki yung butas ng ating piping bag dito kasi mahirapan tayo kapag maliit kasi nga may granules ng kunafa or katayfi, hindi siya lalabas doon sa piping bag. Then, ito pala yung ating chocolate ganache. Ayan, pinagmix ko lang yung ating heavy cream or whipping cream dito sa ating dark chocolate. Then, minelt ko lang siya sa microwave ng 30 seconds hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate. Ayan, dark chocolate yung dapat gagamitin natin dito para hindi matamis yung ating donut. Kasi kapag milk chocolate, so magiging matamis na yung lasa niya. So, dapat dark lang para balance yung kanyang tamis. Then, ayan, ididip lang natin or i-coat lang natin yung ibabaw na part ng ating donut, ng ating chocolate. Then, para sa toppings, ayan, i-add natin yung ating pistachio chop. Ayan, dito sa ibabaw. Pwede nyo rin siyang ilagay sa gilid. Ayan, depende na sa inyo kung ano yung magiging style ng paglagay nyo ng inyong toppings. And ito na yung ating version ng pistachio kunafa donut. Dapat i-chiller muna natin siya bago natin siya iserve para mag-set lang yung chocolate ganache natin sa ibabaw. Hindi ko lang sure guys kung nakarating na yung viral na pistachio kunafa donut sa Pilipinas kasi nakikita ko lagi sa mga social media. Nasa Middle East lang siya. Dun sa yung sikat na ayan, bawal kasing banggitin yung basta yung Didi na donut bakery. Ayan, sa reels ko siya nakikita sa mga Middle East lang na part. Hindi ko alam kung meron na sila dito ngayon dito sa Pinas sa kanilang mga branch. Napakalambot ng ating pinaka donut base. Ayan, kitang-kita niyo naman. At saka hindi siya yung matamis na masakit sa lalamunan guys. Saktong-sakto lang yung timpla nito. At saka mas madali yung ibenta to kasi mas mura yung costing nito yung dough natin. Ang pinakamahal lang naman dito yung pinaka filling natin kaya mababawasan yung magiging presyo niya. Ang presyo nito naman, pwede nyo siyang ibenta ng 100 to 120 pesos kada isa kasi mura lang naman yung pinaka donut base natin. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa iyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.